Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Kumusta kayo? Dear Kuya E, just call me Bill. Magandang araw po sa lahat ng inyong subscribers, Kuya E. Isa ako sa mga matuturing din na silent listeners nyo. Pero aaminin ko, isa rin po ako sa mga na-addict sa boses mo. Para kasing hindi buo ang araw o mga free time kung hindi nakakapakinig sa inyo. Kuya E, marami na po akong narinig na kwento dito sa inyo kaya naman gusto ko ring makapagbahagi. Isang kwento na masasabi kong bumago sa aking buhay. Mahirap talaga kapag nagmahal ka ng kapwa mo tapos maraming mga mapanghusga sa paligid. Kaya minsan, kahit na gusto mong ipangalandakan, may tatago at may tatago mo na lang. Kuya E, tulad nga ng mga madalas at palagian kong naririnig, bata pa lamang po ako ay alam ko na po kung ano ang gusto ko. Pero masasabi kong never kong na-exercise o nasubukan kung ano nga ba ang nakapaloob kung sino ako. Pasensya na po kayo kung nalaliman po kayo pero alam ko naman po na gets nyo na. Kuya E, 40 years old ako nang masabi kong nagkaroon ako ng karanasan sa kapwa ko. Pero hindi naman po basta-basta lang yun. Isang hapon po kasi na pauwi ako, nag-CR ako sa isang public toilet. May isang lalaki na nakatawag ng aking pansin sa senaryo na nag-aayos siya ng zipper. Noong mga panahon na yon, alam ko, batang-bata ito kung titignan. Ang itago po natin sa pangalang Robin. Siya ay 16 years old pero nung nalaman ko ay 19 na pala. Mukhang 16 years old. Maputi, cute, mukhang astig pero may payat na pangangatawan. Nasalamin ako nakatingin nang bigla akong kinindatan. Kahit nasa 40 na ako noon, kapag mga ganon Kuya E na pagkakataon na napatingin ako at nagustuhan ko ang isang lalaki, iiwasan ko. Wala naman akong kung anong trauma, Kuya E. Gusto ko lamang talagang iwasan ang mga ganon. In short, ayoko na sanang magkaroon pa ng karanasan o sabihin na nating ayoko kasing ma-fall sa maling tao. Ganon agad ang thinking ko. Hindi ko kasi gusto na basta trip lang or something na may mangyayari tapos wala na. Parang ang idea ko agad is kapag nagkataon man na ako ay magkakaroon ng experience ba ay sana mayroon namang pag-ibig. Pero alam ko naman, imposible yun. Okay, balik tayo kay Robin, Kuya E. Dahil siguro sa nakitaan niya ako ng pagiging interesado sa kanya, sinundan ako ni Robin sa paglabas ko ng CR. Sinabayan sa paglalakad, walang usapan, puro tingin lamang. Hanggang sa tumigil ako, tumigil din siya. Nagtanong ako ng bakit. Tanong na inaalam, bakit niya ako sinusundan? Saan ang lakad mo? Wika ni Robin. Pauwi na ako. Hindi ba tayo magiinom? Magiinom bakit? Kilala ba kita? Ako nga pala si Robin. Ngayon kilala mo na ako. Sorry pero pauwi na ako. Pabebe pa ako sa edad na 40. Wag muna. Baka naman pwede pa tayo kahit konting time. Pero ano bang gusto mo? Wala naman. Banding ba? Saka bakit sa akin? Matanda na ako. Anong meron? Gusto ko lang. Masama po ba? Matanda na nga ako. Bakit nga ako? Pagtatanong ko kay Robin, mas okay nga po yung tulad nyo. So, marami ka ng karanasan? Hindi naman po sa ganun. Sorry naman po kung akala nyo ganun ako. Hindi naman po ako nangongolekta. Sige, salamat na lang po. Mukhang malungkot na tumalikod si Robin. Hindi ko alam kung nagpabebe lang din si Robin pero tila ba nadala ako. Tagasan ka ba dito? Lumingon ito pabalik. Diyan lang sa malapit. Pero magulo dun sa amin. Pero pwede rin naman kung gusto mo dun tayo. Kuya E, dahil sa hindi ko naman siya kilala pa, syempre,
hindi ako sumama kay Robin. Kumain lang kami sa isang simpleng restaurant. Nagkwentuhan. Kuya E, unti-unti kong kinilala si Robin base sa mga kwento niya. Nag-iisip kasi ako kung sasama ako sa kanila baka kung ano lang mangyari. Kaya sabi ko nga kumain na lamang kami sa labas. At base sa mga kwento niya, maaga siyang naulila sa kanyang ama at ina. Kaya nagsosolo siya sa kanyang inuupang apartment. Kuya E, dahil sa hindi naman ako yung elang habol ay walang nangyari sa amin nung unang araw na nagkita kami. Akala ni Robin may magaganap daw, which is inamin niya sa akin. Madalas kapag kinukulang siya ng pera at kapag may nakakatipo sa kanya, kahit nasabi nga ay malakas ang dating niya, sa murang halaga kasi ay nakukuha siya. Kaya todo pasalamat siya sa pagkakataong nagkamit kami at nagkakwentuhan. Hindi ko sinamantalang pagkakataon. Sabi ko kay Robin mas willing akong maging kaibigan kesa naman yung panandalian lamang. Sabi ni Robin okay lang naman siya o okay lang sa kanya yun, and actually mas gusto pa nga raw niya yun. Sa isang factory nga pala nagtatrabaho si Robin. That explains why kahit na ang payat niya, masasabi kong malaman ang mga muscles niya. Maaga pala siyang namulat din sa mga mabibigat na trabaho. Sa edad ni Robin, Kuya E, kung may makakita sa amin ay pwede kaming mapagkamala na magkapatid o ano naman kaya ay mag-ama. Kaya naman, minsan naiilang ako kapag nagkakasabay kami. Lalo na si Robin, hilig na humawak ng aking kamay. Minsan na nahawak niya ang kamay ko, nagulat ako kasi may mga nakatingin. Napabitiw ako. Sa totoo lang nung una kasi nagugulat talaga ako sa mga kilos niya. Aminado ko. Pilit siyang nagpapaka-sweet sa akin pero Kuya E, ayoko kasing umasa kasi bata pa siya. Ilang linggo at buwan na nagkikita kami ni Robin ng puro gala lang, banding, nagtatawanan, nagkikwentuhan. Walang nangyayari na kung anuman na pisikal o sex. Pero aminado ako, napapakilig na ako deep inside ni Robin. Kumbaga ba ay hindi ko lamang ito ipinapahalata. Hanggang isang araw, Kuya E, ay dun na sa kanyang apartment, magaganap ang masasabi kong sa aking edad ay una kong mararanasan. Kuya E, galing ako noon sa trabaho. Nang usapan namin ni Robin na sabay na kaming maghapunan. Maambon noon nang dumating ako sa kanila. Nagluto pala si Robin, sinigang na baboy. Oh, nag-abala ka pa. Naalala ko kasi, sabi mo pagod ka sa work dahil marami kang assignment kaya naman ako na yung nagluto. In fairness, sa luto ni Robin, napakasarap. Kuya E, nung gabi na yon ay nagyaya si Robin. Bagaman di naman siya pala inom ay nag-inom kami. Nung gabing yun, mas kakaiba si Robin. Masyadong clingy. Nakakakalahating bote na kami ni Robin nang ako'y tanungin nito. Ano ba ako sa'yo? Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Anong turing mo sa akin? Kapatid, pamangkin, anak? Sabi ko, saan ba pupunta yung usapan na to? Alam ko lagi mong sinasabi sa akin para mo na akong anak pero pwede bang baka lang naman na gusto mong maging tayo. Sabi ko, masyado kang bata. Bakit? Kahit bata ako, marunong ako magmahal. Baka nga mas tapat pa ako magmahal. Mahal kita, totoo. Pero bakit nga? Tanong ko. Bakit ano? Tanong ni Robin. Bakit ako? Bakit akong gusto mo? Mas matanda na ako sa'yo. Nang higit pa sa 2 beses ng edad mo. Tumahimik si Robin at tumungo. Hindi ko alam, basta ang alam ko, sa lahat ng mga araw, linggo at buwan na nagkakasama tayo, gusto kong siguraduhin ang nararamdaman ko. Hindi ka lang basta magulang o kuya o tito kong tulad ng mga sinasabi mo. Kasi may edad ako. Sabi nga nila walang edad-edad sa pagmamahal. Sa totoo lang, Kuya E, corny kung pakikinggan pero mahanga ako sa mga salita ni Robin. Kasi alam ko naman sa sarili ko, takot ako na dahil sa edad ko, baka kung saan lamang mapunta yung relasyon.
O baka naman maloko lang ako? Kuya E, parang nakakanginig ang mga narinig ko. Hanggang sa kaming dalawa ni Robin ay mauwi sa tagpo na siyang bata, bigla niya akong hinalikan. Maalab yun, Kuya E. At masasabi ko na talagang mararamdaman mo ang init at ang kagustuhan niya sa nangyayari. Alam ko, nakalaban ako sa kanya dahil na rin sa alak, pero alam ko na mas magaling si Robin. Hindi ko rin naman akalain na maging sa paglantak ay gagawin ni Robin. Sobrang galing ng bata. Na nasabi na rin naman niya sa akin noon pa. Kaya nga nagpapasalamat siya sa akin na hindi ako tulad ng iba na sasamantalahin na lang ang pagkakataon at babayaran lang siya. Kuya E, kinabahan ako dahil unang beses ko yon sa lahat, lalo na ang paglantak. Malaki ang mushroom ni Robin. Average size naman ang haba. Kuya E, iyon ang unang beses kong nagawa ang lahat, pero hindi ang magpapasok kahit tinanong ako ni Robin. Masarap pala, lalo na sa taong gusto mo rin na magaganap iyon. Natulog kami ni Robin na magkayakap pagkatapos. Sa pagmulat ko sa umaga at pinagmamasdan ang mukha ni Robin, tinatanong ko ang sarili ko kung totoo bang lahat ang nangyari. Mahal ko si Robin. Alam ko sa sarili ko. Pero, handa ba ako na magmahal at masaktan tulad nga ng sinasabi nila na bahagi ng pagmamahal? Aaminin ko, Kuya E, sa kabila ng mga sinabi ni Robin sa akin at pagsambit ng mahal niya ako, syempre may doubts pa rin ako. Masasabi ko na nagkakaroon talaga ako ng matinding pag-iisip at pagdududa. Alam ko, ramdam ko naman sa bawat halik, pero naisip ko paano kung sanay lamang siya. Kuya E, alam ko, mali ako. But honestly, after nang may mangyari sa amin ni Robin, dahil hindi naman niya alam ang bahay namin, hindi na muli kaming nagkita. O hindi na ako nagpakita kay Robin. 12 years ago, mula na mangyari yun. Hindi na muli kaming nagkita ni Robin. Hindi ko alam anong nangyari na rin sa kanya. Maraming araw din naman ako, Kuya E, nag-isip, pero ewan ba, siguro nga naunahan ako ng bawat takot sa anong kahinatnan ng aming relasyon ni Robin. Nagsisisi ako, Kuya E, dahil hindi ko man lang hinayaan si Robin na patunayan ang sarili niya. Isang linggo after kong hindi makipagkita, nakita ko si Robin doon sa labas ng pinagtatrabahuhang factory. Lilinga-linga. Madalas ko kasi siya noong sunduin. Ilang beses kong inisip na magpakita sa kanya at magpaliwanag, pero may kung anong ka ba talaga sa akin. Ngayon, Kuya E, 52 na ako. Last year, December ko lang naisipang hanapin si Robin. I must say, masakit sa dibdib na ang taong nag-offer noon ng pag-ibig ay may kinakasama at pinangalandakang bading sa social media. Doon ko naisip, Kuya E, na handa talaga si Robin na isigaw ang kanyang pagmamahal sa kahit anong kasarian man o estado sa buhay. Alam ko, walang imposible. So if ever man, Robin, marinig mong kwentong to, ay mapatawad mo ako dahil nabasa ko ang ilang status mo noon about sa bigla na lang ng iwan sa'yo. It's too late, pero patawad sa lahat ng kasalanan ko dahil sa takot ko. Alam ko deserve ko to be alone. Alam ko, ako ang nanakit, but Kuya E, nakakaiyak pala na ganito ang nangyari sa akin. Tumanda ng parang walang pinagkatandaan. Sana po sa mga may pag-ibig dyan, huwag niyo pong hayaan na mawala na lamang basta-basta. Huwag matakot sumubok. Tulad ng hindi ko ginawa. Nasa huli po talaga yung pagsisisi. Hanggang dito na lamang po, Kuya E. Bill. Nako, Bill, no? Sa totoo lang nagulat ako kasi parang syempre ang iniisip ko, okay naman pala si Robin, kahit bata siya o kahit ano man yung mga naging nagagawa niya dati o magaling siya, sabi mo. Tapos bigla lang hindi ka nagpakita. Nagulat ako kasi parang syempre andyan na nga yung pag-ibig. Sabi mo, nagkakakita naman kayo, kumbaga lagi kayong magkasama, tapos biglang ikaw yung nawala after nung may mangyari dahil sa takot mo, no? At 12 years pa yung lumipas, tapos ngayon makikita mo na
may pinangalandakan siya sa social media. So, ibig sabihin, talagang siguro wala naman sa kanya yung kahit ano pa yung estado mo sa buhay o katangian mo or kung ano ka man, 'di ba? So, yun, nakakalungkot lang talaga, no? Na kumbaga, malay naman natin, sabi mo nga, ikaw na nga nagsabi na parte ng pagmamahal, yung masaktan, hindi mo na lang din sinubukan, no, sa kabila ng mga naganap sa inyo o pagsasama nyo ni Robby. Nakakalungkot lang yung istorya na to, no? Sana, kung ano kaya yung nangyari kung kayo pa rin, no? Sa tagal ng panahon. Anyways, maraming salamat sa iyo, Bill. At muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.